Ay nako, ako'y may mga katanungan dito sa ating inang bansang Pilipinas. Unang katanungan, simula noong 1986 na mag-People Power Revolution, nasaan na tayo sa kasalukuyan? Gumanda na ba ang ating buhay? Iyon. Pilipinas kung pangalawang katanungan, iboboto ko ba uli yung mga aking iniidolo na mga artista, mga kilalang mga apelyido sa ating lipunan na ating ginagalawan? May nagawa ba silang makakabuti sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas? Ayun. Yun ang aking pangalawang tanong. Pangatlong tanong ay ano ang dapat kong gawin para ako'y magkaroon man lang ng partisipasyon sa ikabubuti ng ating inang bansang Pilipinas? Ano kaya ang dapat kong gawin? Mahirap, mabigat. Pero what's next? Yun ang aking pangatlong tanong. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ako nga po may tatlong katanungan sa aking sarili na aking sasambitin sa oras na ito. So yung unang tanong nga, nasaan na ang ating inang bansang Pilipinas? Simula nung unang-una pa, diba? Nung unang-una pang magkaroon ng EDSA Revolution, pinatalsik natin ang ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. So yun, kasi nagsawa na tayo eh. So nagrevolusyon tayo. Taong bayan nagpunta sa kalsada. Ngawa dito, ngawa doon. Pinahayag yung kanilang mga sentimiento sa ating mga nanunungkulan sa gobyerno. So, ending, yun. Napatanggal natin, tapos may pinaupo tayong isang mamumuno sa ating inang bansang Pilipinas. Yun. So, lumakad ang panahon, hanggang sa kasalukuyan, ang dami ng presidenteng dumaan. Then what? Ano na nangyari? So, ngayon, pinalitan nila nung panahon na yon yung konstitusyon. So, saan napabor yung konstitusyon na ginawa nila? Hindi, siyempre, sa kanilang sarili rin. Kasi, yung mga matatalinong mga tao ang nilagay nila para baguhin yung konstitusyon ng 1987. Siyempre, pabor na pabor sa kanila yun. At ang ginawa naman itong mga nakaupong politiko nung simula pa ni dating Pangulong Cory Aquino, sinundan ni FBR, sinundan ni Erap Estrada, sinundan ni Gloria Macapagal Arroyo, 9 na taon nga siya, tama, 9 na taon, 6 plus 3. 3 yung kanyang transition, tapos 6 years nung ma-re-elect siya. So, 9 years. Tapos, sinundan ni Noynoy Aquino. Diba? Tapos, sinundan ni ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos, sinundan ngayon sa kasalukuyan ng Marcos Jr. So, ang dami nagdaan na mga politiko, pero nasaan na tayo? Yun. So, yun nga, asan na tayo? Ganun pa rin. Wala ang pagbabago. Ako, sa sarili ko, danas ko yan. Simula nung panahon ng ating Marcos Sr.,
ako naman po ay bata pa noon, pero may nararamdaman na akong sabihin na natin kakaiba, pero disiplinado ang mamamayang Pilipino noon. At sa kabila nun, marami rin namang umaangal. Kumbaga, hati ang pananaw ng tao noon eh. Hanggang sa sumunod-sunod, hati-hati pa rin ang pananaw ng tao. Hindi pa rin nagkakaisa. Doon kasi ang nangyayari nga, sila yung gumagawa ng konstitusyon. Tapos, gagawin natin. Ang pangalawang tanong ko, sino yung boboto ko? So, sa akin, ang sagot ko, at ang sagot rin ng ibang mga nakakausap ko, aking mga kaklase, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kapitbahay, lahat. At yung iba pang mga nakasalamuha kung hindi ko naman sila kamag-anak o ano pa man, ordinaryong mamayang Pilipino. Na ang tanong is, sino boboto natin sa susunod na eleksyon? So, yung majority sa mga nakausap ko, sinasabi nila, kahit nga yung angkas driver, tinanong ko rin eh. At iisa yung sagot nila. Anong sagot nila? Kahit naman sino iboto mo dyan sa mga yan eh. Ganun pa rin ang mangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Tama nga naman sila, paulit-ulit lang. Kasi, kumbaga, hindi na kasi tayo nadala nung magsimula yung People Revolution, nagkaisa ang taong bayan, pero nagpaupo tayo ng isang mamumuno na hindi naman ginampanan ng tama ang kanyang panunungkulan bilang isang pinuno ng ating inang bansang Pilipinas. Alam natin yon. So yun, maraming nangyayari. Ako, sa akin, sino iboboto ko? Wala ako iboboto. Kagaya nga nung iba, ayaw nang bumoto kasi ganun pa rin ang mangyayari. Mapapansin nyo yun, hindi sila bumoboto. Kaya minsan nawawala yung pangalan nila sa kanilang mga presinto pag sila iboboto. Kung gusto mo lang bumoto uli, wala na yung pangalan nila. Pero may nababalitaan tayo, di umano, yung kanilang pangalan ay may bumoto. Yun ang nakakalungkot doon, guys. So ako, nakatagpo ako ng isang tao na may paninindigan, may pagmamahal sa ating inang bansang Pilipinas, at hindi lang sarili niya ang kanyang iniisip, kundi ang ating buong bansang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipino, sa katauhan ni Sir Dado. Kasi may nakita ko, kasi inintindi ko yung kanyang bawat pahayag noon. Hindi pa kami magkakilala noon. Yun. At ako yung nanalig. Sinuri ko ito eh. Kaya, ang nakikita ko, at ang kanya sinasabi, hindi pa ba kayo nagsawa? Hindi pa ba kayo nagkaroon ng aral? Simula pa noong 1986, bla bla bla, umupo yung bagong presidente na ating iniidolo at pinaniniwalaan, pero ending, then what? Yun nga sa tanong niya. Then what? Ano na nangyari? Alam ba natin yung susunod? Basta inidolo lang natin, inupo natin. Then what? Ano ang pwedeng maging benepisyo ng taong bayan doon sa ating iniidolong inupo? Di ba? Palakpakan tayo. Malaki ng pagbabago nung EDSA Revolution. Wow! Mabuti na ang gagiginhawa ng ating inang bansang Pilipinas. Then what? Nga po ang nangyari sa atin. Kaya, nakakalungkot. Siguro, merong mga guminhawa ang buhay, yung malapit sa kusina. Sabihin na natin, meron diyang guminhawa ang buhay, mga 10,000, 20,000, o sabihin natin 100,000, 200,000, ang mga guminhawa ang buhay simula noong 1986. Di ba? Hindi ba natin tinatanong, paano na yung that time, guys, more or less 50 million yung mga botante nun. At ang populasyon natin doon, more or less, mga nasa 80 million, kasama na yung bata, matanda, may ngipin o wala.
So, 80 million yun. Ang botante, 50 million. Nag-rally noon is more or less mga 2 million para patanggal doon sa EDSA Revolution noong 1986. So, ang nagdesisyon, 2 million para sa kapakanan ng ating bansa, para sa pagbabago. Di umano, wala namang nagbago. Lumala pa nga eh. So, yan ang sinasabi nila. At ako rin, sinasabi ko, walang nagbago. Dumaan ng presidente. Wala. Kumbaga, yung Constitution ng 1987 na tinayo nila, sila lang yun. At hindi nakasama yung taong bayan. Kasi yung mga matatalino lang ang ating inano doon, yung matatalinong di umano ay mga tuso rin yung iba, hindi naman lahat. Ginawa nila yung batas para sa kapakanan ng kapakanan ng yun nga ang masaklap dun eh. Kung kapakanan ng taong bayan yun, wala sanang naghihirap. Pero hindi. Lumaganap ang korupsyon. Nung una, sinabi yan, may maraming katawagan dyan. Pork barrel. Meron pang isa eh. Bukod sa pork barrel eh. Tapos, sinundan ng yung isa pa nga yun. Hindi ko maalala kung ano yung isusunod sa pork barrel eh. Tapos, unconstitutional ang sinabi ng Korte Suprema yun. So, meaning, tinanggal. Pinalitan ng sinasabi kong na hindi ko maalala guys, pero may kasunod yun. Tapos, nung mabuking yon tinanggal uli. Parang pork barrel nga rin daw ang katawagan doon. Iniba lang yung pangalan. Sumunod doon, pinalitan ng nung 2011, inadapt yung isa sa Constitution na yung liquidation by certification. Kasama na doon yung mga insertion. Ano ang bottom line nun? Corruption pa rin. Kung sino yung malapit sa kusina, yun ang may karapatan sa korupsyon. Marami po. Hindi naman lahat. Marami po. Marami. At sila yung mga kinain na ng sistema. So, yun. Kinain na sila ng sistema. So, hindi na tayo nadala noong 1986 na gusto nating magbago ang ating inang bansang Pilipinas. Pero, ending, wala. Naroon pa rin tayo dun sa, boboto ko to, may magagawa ito. At saka ito, mga kamag-anak ng kamag-anak ko. Ito, sikat to eh. Sikat to eh. Ay, napakagwapo nito. Ay, napakaganda nito. Oy, sexy to. Eto ang aking boboto. So, wala. Hindi ko malaman kung anong iniisip ng ating kapwa Pilipino dito sa ating ng bansang Pilipinas. At hanggang sa ngayon nga, kumbaga, nakaranas ng magandang ginhawa ang ating mga bayaning OFWs sa ibang bansa. Naalala nyo, guys, nung COVID time, lagpak ang ating mga trabaho noon. Talaga hindi tayo makapagtrabaho. Meron man mangilan-ngilan, tapos kung todo face mask ka, kung todo face shield. Grabe, di ba? Ang nangyari noon ng COVID. Pero, gaya nga na sinasabi ko, hindi gaanong lumagpak ang ekonomiya natin. Bakit? Dahil sa ating mga bayaning OFWs. Yung mga remittances nila, pinadadala dito sa ating bansang Pilipinas, sa kanilang mga kamag-anak. At yun ang numero unong naging tulong. Kaya maraming salamat po sa mga OFWs natin na nakikipaglaban sa agos ng buhay. Magaling yan, mga buhay na bayani yan sa ating inang bansang Pilipinas, yung mga OFWs na yan. Kaya saludo po ako sa inyo, mga OFWs natin, sa iba't ibang dako ng ating mundo. Salamat po sa inyo. Ako po'y lubos na pagpapasalamat po. Baw po ako sa inyo. So, ayun, sila yung mga nakatulong, mga OFWs na mga bayani natin, buhay na bayani. Then, yung nga, lumipas. Kung wala nga OFWs, dahil lagapak tayo, kawawa tayo. Ang nagtayo ng ekonomiya natin ng mga OFWs, aminin natin hindi yan. Talaga yun. Kasi nagkautang-utang nga tayo eh. Nung
nung natapat kay dating Pangulong Tatay Digong si Tatay Rodrigo Roa Duterte. Yun, pinilit naman niya. Pero, yun, gumagawa siya ng nararapat, magaganda. Itataguyod niya ang bansang Pilipinas. Ang dangan nga lamang, yun nga, kinain siya ng sistema. Kinain siya ng sistema simula pa nung sistema nung 1987 Constitution hanggang sa dumaan hanggang sa naging presidente siya. Wala rin siya magawa. Kasi yun ang Constitution eh. Di ba? Kasama na dun yung resolution number 10. Kahit anong harang niya doon, wala. Kaya nga siya pinilit niyang yung death penalty ay pinilit niyang maaprubahan. Pero hindi inaaprobahan. Kasi bakit? Kasi apektado hindi lang ang bawat isang mamamayang Pilipino, apektado rin yung mga nakaupo sa ating gobyerno, yung ating mga opisyalis ng gobyerno. Apektado yan pagka naaprobahan yung death penalty. Hindi lang sa mahihirap, hindi lang sa mayayaman, kasama na yung mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Siyempre, kasama yung korupsyon. Number 1 yan. Alam naman natin, maraming tatamaan dyan. Pagka halimbawang may death penalty, tapos nakapaloob pa doon yung korupsyon. Uy, bakit nila aprobahan yun? Di ba? Ang linaw-linaw nun. Kaya, yung korupsyon, dulot talaga ng kahirapan yan sa ating inang bansang Pilipinas. Aminin na natin po, guys. So, ako, ang ikatlong tanong, ano ang mayambag ko para ito'y kumbaga sabihin na natin mawala yung mga korupsyon na yan, yung mga paninikil. Hindi naman lahat ng opisyalis ng gobyerno, maraming corrupted government officials ngayon. Maraming naninikil o sinasawata yung ating mga karapatan. Lalo-lalo na yung freedom of expression, freedom of speech. Kasi nga, ang nangyari, hindi na tayo nadala, hindi tayo nagtanong noong 1986. Iupo natin itong taong to, wala tayong katanungan, then what? Ano ang mangyayari sa hinaharap? Wala tayong tanong na gano'n, basta naiupo lang natin, galing, nabago ang ating presidente. Wala naman. Eto pa rin tayo. Naghihirap. Aminin natin, naghihirap tayo. Meron man tayong mga trabaho, meron man tayong sapat na sweldo, pero hindi po masasabing sapat na sweldo yun. Kahit bali-balik ta rin nyo ang sitwasyon, hindi po sapat yun. Wala po sa minimum yung ibinibigay sa inyo ngayon. Sa salita lang yun. Nasa minimum wage kayo, nasa above minimum wage kayo. Kahit nga napakalaki ng sweldo. Kung ako tatanungin nyo, guys, ang po pwedeng maging minimum ng taong bayan, ng mga manggagawa, kung ako tatanungin nyo, base doon sa presyo ng mga bilihin, kailangan 2,000 piso ang sweldo ng isang bawat manggagawa sa isang araw. Kinukumpara ko sa taas ng bilihin natin. Yun nga sinasabi ko nung nakaraang vlog. Ang taas ng bilihin, ito yung sweldo natin. Paano mo maaabot yung taas ng bilihin na yun? So, napakaraming problema. Napakaraming problema na iniwan ng EDSA Revolution na yun. Marami talaga. Binagong konstitusyon. So, marami pa rin. Meron pa rin yung contractualismo. Age limit. Buti nga, yung iba, hindi na inaano yun. Yung, limbawa, sabihin na natin, qualification, 20 to 30 years old. With pleasing personality. Yung saklap nun eh. Noong time ko, meron ganon, guys. With pleasing personality. Di ba? Kagaguhan. Pleasing personality. Pero paano kung wala kang pleasing personality? Kagaya ko. Paano ako makakapasok ko sa trabaho? Maghanap na naman ako ng applicable dun sa aking sitwasyon. Kasi pangit ako eh. Paano na? Yun ang isa sa mga dapat baguhin sa ating
palakad ng ating gobyerno. Simula noon hanggang sa ngayon. So, paano ka makakatulong? Eto, magsasalita ako. Kagaya nga ng aking YouTube channel. Sasalita ako para mabago yan. At dito ko nga natagpuan si Sir Dado. Ang sinasabi niya ay, nariyan yung puno eh. Nariyan yung puno. Itinanim nyo noong 1986. So, ano gagawin nyo sa puno? Tatabasan nyo ng branches? Tatanggalin nyo ang mga bulok-bulok na dahon? Kusa naman nalalaglag yung mga dahon na yan. At pinahintulutan pa natin yung punong yun ay manatili doon. Marami tayong tinatanim sa palibot ng puno na yon. Napakatanda na ng punong yun. Tanim tayo ng tanim ng mga ating mga gulay-gulay sa palibot ng puno na yan. Nagpapakahirap tayo na umunlad sa ating sarili-sariling kakanyahan. So, ano nangyayari doon sa mga gulay na pilit na gustong mabuhay para lumago yung gulay? Wala rin kasi inaagawan siya ng sustansya ng malaking puno na yun eh. Napakalaking puno na yun. Tapos marami nagsusumikap na mga gulay na babuhay sila at lumago at maging malusog. Tapos biglang wala ka pang pesticide, nariyan na yung mga insekto na kakain doon sa dahon. So wala. Kung natatandaan nyo, read between the lines guys, yung sinasabi ko. Kung natatandaan nyo, di ba? Mga gulay na yan, wala kang fertilizer, wala kang pesticide, kakainin niya ng mga kakainin niya ng mga insekto. Ending, pag-harvest nung may-ari, wala. Ang papangit ng gulay niya, pinagkakain ng mga insekto. Yung mga insekto na yan. Bukod pa ron, hindi lumago-lago kasi inaagawan ng sustansya nung malaking puno na yon na matagal na nakatanim, napakalaki na ng puno na yon. Ang aagawan ng sustansya yung mga gulay na itinanim natin. Na pilit gustong mabuhay at maging malusog, wala, ang daming kumakalaban do sa pinaagawan ng sustansya yung gulay na yun, ng malaking puno na yun. So, overall, ito po yung corruption, guys. Ito yung corruption na hindi mo mapapalusog yung isang gulay na itinanim doon sa palibot ng puno na yon. Kasi nga naagawan tayo ng sustansya nung puno na itinanim natin na matagal ng panahon. So, ito nga yung nangyari. Wala. Ano gagawin natin? So, ako, ang gusto ko, ang aking pananaw dito bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isa sa mamamayang Pilipino na namumuhay dito sa ating inang bansang Pilipinas, ang akin, kagaya rin sinasabi ni Sir Dado, hugutin na natin yung puno na yan. Tanggalin na yung puno na yan. Tanggalin na natin yan kasi naagawan ng sustansya yung nasa palibot na mga gulay na nagsusumikap mabuhay. Kung tatanggalin mo yung puno na yan, giginhawa yung mga pananim nating gulay sa palibot ng lupain na yon. Yun sa akin. Yun sa akin. Palitan na natin yung puno na yan. Gawin na natin yung panggatong o kaya gawin na natin yung haligi ng isang bahay, pamigay natin, ganon. O kung may bibili ng mga puno na yan, itroso natin yan, tanggalin pati ugat. At taniman natin ng panibagong pananim na hindi makakasalanta doon sa mga gulay na itinanim natin sa palibot ng tinayuan ng dating puno na yun. Taniman natin ng bago na hindi makakaargabyado sa pagsipsip ng mineral, ng mga sustansya doon sa lupain na yun na nakatanim ng mga gulay sa palibot na yun. Yun ang pag-isipan natin. So, napakasimple lang po. Yun po. Napakasimple lang. So, mag-iisip tayo. Pagkatanggal ng puno na yun, isip na tayo kung ano yung tatanim natin doon sa lugar na pinagbunutan ng puno na nakakasalanta sa bawat pananim natin. Yun. So, yun ang aking gustong maging partisipasyon. Yung pangatlong tanong ko sa aking sarili at aking pinahayag sa inyo. Yun yung pangatlong tanong ko, ano gagawin ko? Ilalahad ko. Ilalahad ko yung aking
gustong mangyari at sawan-sawa na ako. At ang isa pa, no to war. No to war. No to war talaga. Ayaw ko ng gera. Ayaw ko ng gera. Ewan ko sa inyo kung gusto niyo ng gera. Pero ako, si Sir Dado, ayaw ng gera. Kasi walang nananalo sa gera. Walang nananalo sa gera. So, hindi nyo ba naiisip, guys? Yun nangyayari sa ibang bansa. Hindi na ako magbibigay ng pangalan ng bansa. Hindi nyo ba nakikita yun? Wasak-wasak ang buhay nila. Wasak talaga. Nakakalungkot. Maraming nasawi. Maraming properties ang bumagsak. Ang kanilang ekonomiya lugmok. Sino tumutulong sa kanila? Yun po. Mag-research po kayo. Sino tumutulong sa kanila? Iniwan nga sila nung tumutulong sa kanila Ngayon, ano ang buhay nila? Sisi sila. Sisi sila kasi naniwala sila dun sa isang kaibigan na tutulong sa kanila, and then later on, iniwan sila. Nakakaawa po. Ganun po ba ang gusto natin mangyari sa ating inang bansang Pilipinas? Yung ating kaibigan, tulungan mo ko, kasi gigirahin na kami. Hindi. Dapat tayo ay maging neutral country. Gaya nga ng idinidiscuss namin ni Sir Dado. Maging neutral tayo. Huwag tayo makisala dyan sa mga gerang-gerang yan. Ano dapat natin gawin? Neutral lang tayong bansa. Napakaganda po nun. Yung kanyang inihahayag na yun. Maging neutral tayo. Huwag tayong kumampi dito kay A. Huwag tayong kumampi dito kay C, D, E, and so on and so forth. Tayo po ay kumampi sa letter B. Ang kampihan natin, ang ating letter B. Sino po yun? Ang taong bayan. Bawat isang mamamayang Pilipino. Huwag tayo kay letter A. Huwag tayo kumampi kay letter C. Pro A ka. Ikaw, pro C ka, pro C. Ano yun? Dito tayo kay, pro B tayo, pro B. Pro bayan. Makabayan Pilipino. Yun po ang sa akin po. Maging makabayan po tayo. Maging makatao tayo sa mga ating kapwa-tao dito sa ating inang bansang Pilipinas. At no to war. No to war. Kasi walang idudulot na maganda yung war na yan. Wala po talaga. Wala po. Kahit saang anggulo nyo isipin, ang gera po ay hindi mananalo. Kundi ang mananalo ay ang pag-ibig. Ang pagiging neutral natin. Diba? Yung sinasabing lang, friends to everyone. No to hindi ko alam yung mga sinasabi nila. Basta, ang akin, kasi may mga pa sila mga ganong salita pa Ang sa akin, maging neutral tayo. Ayaw natin ng kaaway. Sila, mag-away-away sila. Pero tayo po, ako, ayoko ng away. Gusto ko, neutral tayo. Neutral na bansa tayo. Na walang ibang pwedeng makialam sa ating inang bansang Pilipinas, kundi ang isang Pilipino lang. Tayo mag-away-away, pero para tayo humingi ng tulong pa sa ibang sabihin natin, hindi natin kaya. O hindi natin kaya, neutral tayo. Huwag tayong kakampi. Kahit kanino na bansa. Tayo lang. Dito sa ating inang bansang Pilipinas. Tayo lang ang makakasolve ng ating mga problema dito sa loob ng ating inang bansang Pilipinas. Tayo lang ang magmamahalan bawat isang mamayang Pilipino. So, hanggang dito lang po ako, guys. At maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At guys, ang kahilingin ko lang naman po, wag nyo naman po skip yung ads kasi po pambayad ko to sa mga gastusin kong internet, gaya ng ating kuryente, dahil nga gumagamit din tayo ng kuryente, gumagamit po tayo ng internet. So, ako po humihiling sa inyo. No skip ads. Tulong lang naman po sa akin. Yun po. At i-reveal ko na rin. Simula nung ma-remonetize ako, kasi na-demonetize ako, na-remonetize ako. Ang earnings ko ngayon, sa dami ng binlog ko, sa dami ng live ko. So, ang aking earnings, matatawa nga kayo na $30. So,
Ilang buwan na yun? Nagsimula pa ng ma-remonetize ako, January. Anong petsa na? Abril na. Halos mag-aapat na buwan na. $30, so meaning to say, kumikita ako ng $10 monthly. So, $10 monthly, $10 times, sabi mo lang times 55, 550 isang buwan. 550 isang buwan, isang araw, more or less, mga 13 pesos yon or 12 pesos. So, ako po'y not a joke, guys. Tulungan nyo naman ako. No skip ads na. Kasi, ano lang naman yan 1 minute, 30 seconds, 2 minutes, ganon. Ilan nyo na lang po yun para tulong nyo na po sa akin. Tulong nyo na po sa akin. Kung hahaba man yan ng mga 1, 2, 3 minutes, at least hanggang 30 seconds, 30 to 40 seconds, pwede nyo na skip. Meron ng tulong sa akin yan. So, sana po, matulungan nyo ako. Thank you po guys. Thank you. At yung mga bago subscribe na kahit marami pa po kayong matututunan dito sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At meron tayong mga inspirational messages na pwedeng iparating sa ating bawat mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. At again, maraming salamat po sa mga OFWs na kayo ang tunay na bayani namin dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, see you on my next vlog, guys. Maraming salamat po. Pahabol po, guys. Pahabol po. Meron kaming kwentuhan uli ni Sir Dado mamaya. Abangan nyo po yon. Mga alas 10 o alas 11 ng gabi. Mamaya na po yon. Salamat po ulit. Mamaya meron akong interview kay DIY, kay DIY KKB, no? KKB na TV, no? Tapos noon, pinaunlakan ko dahil sa gusto kong suportahan natin siya, no? Gusto kong suportahan natin siya. Tignan niyo yung channel niya, tapos noon, I am authorizing him na kunin yung aking mga content ng videos and then explain pa niya, no? Magkakausap naman kami. So that kung sino man yung subscriber dito, subscribe na rin kayo sa kanya, no? Support nyo rin. At tingin ko dito, tunay na Pilipino he's out na, imagine, bumiyahe pa siya para lang makipag-meet sa akin. Kaya nga, that's why I stayed up para I will really meet him sa stasyon.